Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Akala ko po noon, kapag ang asawa ko po ay hindi natutong magluto, okay lang sa akin. Kasi laging sinasabi ni Nicole Yala na okay lang yun. Yung pala, hindi naman talaga siya okay. Ala, Nicole, kasalanan mo. Kasi naman kayo nagpapaniwala kayo sa akin. Sinasabi ko na sa inyo ha, huwag kayo nagpapaniwala sa lahat ng sinasabi ko. Ine-etches ko kayo since 2004. So ngayon ang question niya is kung paano i-convince yung kanyang wifey na matuto na magluto. Yan, 'di ba? Yan din ang okay. Sinabi ko na hindi naman dapat requirement sa isang babae pag nagpakasal. Lagi ko 'to sinasabi na marunong siyang magluto. Makalumang na yan, makalumang tradisyon, belief, kinagisnan noon na dapat ang babae ay marunong magluto. It is always an advantage. Siyempre naman, advantage talaga siya. Masarap yung feeling na ako ito yung never kong maririnig sa asawa ko and I'm okay with it. Never ko siyang maririnig na sasabihin niya in his lifetime habang magkasama kami sa aming pagiging sa aming forever na relationship, never kong maririnig na sasabihin niya na grabe, ang sarap ng luto ng misis ko. Hindi niya sasabihin yun. And na ako doon, I hope, and I pray na kalmado na siya. Correct. Ako kasi I'm okay with that I hope, wish, and I pray na he's really, truly okay with that. Diba? Kasi para sa akin, it is an advantage, yes, but it is not a requirement. Kasi din po yan yan din po ay may commitment na tinatawag. Kumbaga po sa radyo, kunyari kami dito po sa radyo, meron kaming naiisip na programa, for example. Ang unang tatanungin sa amin, 'di ba? Masusustain mo ba 'yan? Yung tipong 5 years later, ilang taon na nakalipas, sa tingin mo ba magagawa mo pa 'yan? Kapag ang sagot ay hindi, 'wag mo nang umpisahan, 'di ba? Ang sa akin na pasensya ka na. Siyempre, nandun pa rin ako sa okay lang na hindi magluto. Ang sa akin, pwede mo siyang lambingin to cook for special occasions. For example, o kaya, try mo naman ngayon, ganyan, o kaya, yung mga ganon. Pero bang ito pero pwede maging meet siya ng inyong relationship, hindi patas kasi 'di ba? Nung nag-umpisa kayo, I'm sure na pag-usapan niyo na 'yan. Na wala siyang balak magluto or hindi siya nagluluto. Tas ngayon, ngayon nakasal kayo, bigla nagrereklamo ka, tigilan ako. Baka mamaya tawagan ko yung jowa mo, yung misis mo, tapos tanungin ko rin sa kanya, ano mga kapintasan ng mister mo? Shout out ko sa ere. Alam mo, magkaiba yung marunong magluto kaysa sa masarap magluto. Pwedeng marunong ka. At iba rin yung masarap ka. Yan. Pwedeng hindi ka correct. Pwedeng hindi ka marunong magluto, hindi ka masarap magluto, pero masarap ka. Ayan. Bawi ka doon, friend. Sa masarap ka. Wala akong niluto. Ako lang kainin mo. Bawi ka dun, friend, di ba? So, ang sinasabi mo, Jegs, magkaiba yung marunong sa masarap. O bakit mo sinabi yan? Kasi may mga tao talaga na marunong magluto, pero yung lasa ay wali. Pero pwede. Depende sa tao kasi, kagaya kami nung nagsisimula kami, binibiro ko nga yung asawa ko kasi sabi ko, ang lasa ng adobo mo, ang lasa ng mitsado mo, ang lasa ng sinigang mo, parang ay isa lang. Okay. But eventually, kasi nga, gusto niya talaga yung pagluluto na i-enhance, na babago. Kasi yun yung, alam mo, coming from the experience of Diego and his wife, mahalaga yung
sinabi ni Diego na gusto niya kasi para yun ma-enhance. eh. So, malaking factor dito yung gusto ba ng misis mo yan? 'Di ba? Kasi kung hindi niya talaga gusto, ang pwede na sa palagay ko parang pwedeng maging meeting halfway nyo is paminsan pwede siyang mag-try. 'Di ba? Pero yun nga, kung i-require mo siya lagi to the point na alam mo naman from the very beginning na hindi naman talaga siya ganon, mag-uumpisa talaga yan ng away. 'Di ba sabi nilang masarap na luto with a happy heart? Yes. Yung 'di ba may kumakanta-kanta pa, Correct. may sumisipol-sipol. Kung parang napipilitan siya. Tama. Ba yan? Oo, kainis, kailangan ko lang tong gawin, 'di ba? For sure. Yung asim niyan, yung talagang hindi mo na yung asim ng sinigang na lulutuin niya, nako, matindi. Yung kaya nga importante yung gusto niya kasi yung ikaw na nagluluto na i-excite ka na. Ito ipapatikim ko to, magugustuhan nila. Correct. Ayan. Hindi siya requirement. Kasi From pag the naging heart. trabaho sa yung pagluluto, True. iba na yan. Correct. Tsaka ano ba yung dynamics ng buhay ninyo? Does she even have time to do Isa it? pa yan. 'Di ba? Pwede din sigurong baka wala rin talaga niyang oras, 'di ba? Tsaka hindi higit sa lahat gusto niya ba ito? Yan. 'Di ba? Is it something na magiging dedicated ba siyang gawin? Ako ang paniniwala ko, hanggat may misis na hindi marunong magluto, buhay po ang lahat ng mga Grab food, Food Panda, lahat ng restaurant. 'di ba nakakatulong tayo sa ekonomiya ng Pilipinas, 'di ba? Pero may mga mister din na sila yung mahilig na magluto. Kaya nga ituturo ka ng turo, ba't ikaw na lang kaya? Makautos ka din kasi. Baka naman gusto mong ikaw yung mag-try, 'di ba, gumawa. Kasi ako nung mga early days ng pagsasama namin, ako nag-try din naman ako na gusto kong magluto eh. Nagtatanong ako sa guard namin na marunong magluto. Sabi ko, paano ba magluto ng dinuguan? Nag-try din naman ako eh. Kaya lang, kaya naman pero hindi kaya ng oras. Yan, 'di ba may yun eh. Kaya ko magluto. There are considerations, 'di ba? May mga ganun pero 'di ba at ang isa sa mga consideration talaga diyan, oras, dedication, kung gusto, yung focus ganyan. mo rin din. Kaya kagaya isang beses na sabi ng misis ko magluluto siya ng tawag dito yung yung mapait. Ampalaya. Sabi niya pakibalatan. So ang ginawa ko habang nanonood ako ng TV, binabalatan ko. Nagulat sa hindi to? Hindi naman binabalatan. Ano ibig niya sabihin na TN? Ito mo sabi mo balatan. Ang yabang mo pa eh. Tapos na. Nabalatan na yung ampalaya, di ba? Wala na balat yung ampalaya. Kasi anong punto nun? Maaaring hindi ka focus doon, wala kang oras gawin. In fairness naman ako, nag-try din naman ako. Kaya lang, hindi ko siya masustain dahil sa oras. Dahil sa oras, nung time na yun, pang umaga pa ako. Na for the longest time, 'di ba, pang umaga akong DJ. So hindi ko talaga trinay ko namang gawin mga 4 AM gising na ako. O tapos hanggang kailan ko 'to gagawin? Depende talaga sa dynamics ninyo. Correct, depende. So it's not, ako para sa akin, it's not a requirement, and importante lang din kayo, magkasundo kayo on meeting halfway kung papaano ba. Kasi ayaw din naman naming mga misis na malungkot ka talaga. Tama. 'Di ba? Ayaw namin. So babawi kami sa ibang mga bagay. 'Di ba? Ganun na lang yun. Kabisyo. Kamainis sa misis mo, ako numero unong kukontak sa misis mo para tanungin sa kanya kung ano mga niya, kapintasan ng jowa mo. I-shout out ko ng bonggang-bongga. Wag natin pilitin yung mga misis natin na maging sila na hindi naman sila. Instead, empower them kung ano yung gusto nila. Correct. At kung saan sila masaya at dun mo sila i-support. Yun nga, 'di ba? Diba? Sinasabi ni Coach Nicoliala as a strength yes, coach, 'di ba? Magnify the strength, not the weakness. And I'm sure yung misis mo, hindi man siya magaling magluto, masarap magluto, uulitin ko, maaaring masarap naman siya. Yan, 'di ba? Siya na naman pakain. Basta gano'n na lang yon, di ba? Basta magnify the strength, not the weakness. And I'm sure siya din, si Mrs., I hope, yun din yung nakikita niya sa'yo. Sa halip na yung mga kapintasan niya yung nakikita niya lagi, di ba? Pinipili niyang makita kung ano yung strength mo, kung ano yung kalakasan mo. Baka siguro Ganun ikaw ang yun. magbago ng perspective. Kasi may mga tao na gano'n na dapat ang mapangasawa ko, may requirements, yung ganito, yung napangasawa mo hindi nga gano'n. Siguro baka ikaw din pwedeng konting
baguhin mo rin yung expectation mo. Mag-a-adjust. Oo, mag-adjust. Ganyan. Alam nyo, important issues, take the strengths assessment test. Tama. And contact Coach Nicole Yala. Kasi magbabago talaga buhay correct, nyo. Di ba? Hoy, Promise. Papaliyubong, galing hindi mo pa tinitake yung test. Apaka-busy mong tao, ha? Nandito kasi yung presidente ng Philippine Chamber of Commerce, Candelaria. Tama, boss. Diba? Isipin mo, ha? Sabi ko sa kanya mag-take ka ng ano. Pero alam ko wala siyang oras. Sa dami ng, tingnan mo, recording studio artist siya ngayon. Bigyan mo ng oras. Oo. Promise, magugulat ka sa sarili mo. Correct. Tapos dun ka mag-a-anchor dun sa strength mo. Ganon. O basta kung dun sa mga ilang beses ko na to sinasabi, dun sa mga interesado, yan, PM na. Ayan, PM nyo, Coach, magbabago yung buhay nyo, yung relationship, trabaho, correct. at ikaw mismo. Grabe, no, makapag-promote ako. Kala mo naman ako may oras. Pagluluto nga, di ko magawa. Sige nga, Nicole, i-hire ka namin. Available ka ba? Hindi. Actually, may mga inquiry na nga ako. Lahat yun hindi ko nasagot. Apakayabang ko dun sa mga taong, huy, bawasan mo naman yung mga ginagawa mo. Pero ako mismo, daming ginagawa. Invite ka ng invite. Hindi sumasagot sa inquiry. Kasi walang oras. Kasi alam mo, iniisip ko, may nag-inquire. Hala, kailan ko kaya to gagawin? Pero yun ang pinakapunot dulo dyan, di ba? Magnify the strength always. Tama. Huwag yung weakness, kahinaan niya nga yun eh. Bakit tayo mag-focus doon? Kasama pa rin po ang kumiki ng ulo, Diego Bandido. At kumiki ng ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kanina pa may umaali-aligid dito na parang nakakaramdam ako. Nakakaramdam. Kailan ba napupunta ka dito na ako naman yung may grasya at biyaya? Chares. Yun. Gusto ko yung mga patagong ganun lagi na para bang illegal yung binigay kahit hindi naman. Mga epekto. Ayan, 'di ba? Kaulo mo din 'to, 'di ba? Sige, April daw yun. Yung May kailan? Thank you. Thank you. Yan. Sige, go. Nakakatawa siya pag pupunta siya dito. Yung pagtagaw na para bang yung kagabi. yung para yung sa kagabi. Yung epektos na deliver na. Chares. Ayan, si Buboy Salongo ng DZRH Drama. Yan, 'di ba? Ganon. O siya, kami po i-exit muna kasi nga meron po kaming recording artist na kailangan bigyan ng panahon, oras at pagmamahal, ha? Tama. Focus nga natin si Papa Leo Bonggaling. Boss Focus namin natin, to, boss namin yan. Boss namin yan. Nako, bata mo kami. Boss. Yan. Diba? Alam mo kung bakit gusto ko siya ipa-focus? I'd like to focus on him kasi ang dami niyang ginagawa. Sa totoo lang, yung strengths na test, nasabi ko na yan sa kanya. Noon. Kaya lang, dahil alam ko namang hindi niya pa mabibigyan ng oras kasi nagpe-prepare siya para sa debut ng anak niya. Hands-on siya na daddy eh. Hindi ko sinesend kasi sayang yung pera. Sayang yung pambili ng codes, hindi niya magagawin. Feeling ko ang daming blind spot nito. Dami. Feeling ko talaga. Ano tingin mo sa kanya? Number one strength niya? Unang-una, may competition din to Hindi na. pa patalo Sure na ang competition, bida-bida din yan hampasin mo na ba ng belt mo? Natanggal yung belt ko. Hampasin ko na natanggal siya Hindi ito magandang senyales, natanggal siya, di ba? Pwede. May competition. Di ko sure kung may arranger, pero probably may ideation tulad mo. Ayan, Madaming ideas. Sigurado yan. Kasi pag kinausap mo, daming naiisip 5 hours na hindi pa kita tapos sa daming naisip ideation. Saka ang dami niyang gustong gawin Kaya nga. Tingin ko may ideation. Di ba? So, hindi ko na kailangan mag-test ka pa rin to confirm it. Ganyan. Di ba magugulat ka na may ganito pala. At na-happy nga ako. At conscious ka na. Correct, conscious effort na parang ang ginagamit kong strength is ito. Like for example, kanina sabi ko, eto na naman, Charm, pasensya na, yung ideation ko nagki-kick in. Bakit? Ano na namang sinuggest mo na? Nagpapataranta sa mga PA. Sabi ko, kasi, di ba, magpa-Father's Day na, why not we launch a campaign for the drivers? Kasi mga mga tsuper. So ngayon pa lang, dapat, mag-isip na. June yun. Malapit na din. Tama. Mga ganun. Pag may time ka na. Tulad ngayon, wala na tayong time. Exit na muna tayo. Para makapag-record na. Coach Nicole Yala. Coach Nicole Yala.
talaga. Parang mas better na, may marami naman akong singer, may option. Bigla natakot. Ayaw na lang mag-record. O sige. O, usap tayo mamaya. Exit muna Okay, tayo. O sige, siya. bye. Bye everyone!